Another day ulit tayo mga ka-daily. At ngayon, magtatanim tayo ng talong. This is Tin. Welcome to A Day in My Life here in LU. At nagsimula nga ang araw ko with our coffee. Ang ganda ng panahon ngayon, no? Excited na ako sa mga talong natin. May binili nga tayong bagong mga seedlings. Ang happy lang kasi dumadami na at lumalaki na sila because of rain. Iba talaga kapag umulan, na-fertilize at lumalaki sila. Tapos, alam nyo ba dito sa garden, meron kaming pipino, squash, tapos, meron din kaming upo, and meron ding ampalaya aside sa mga talong. Sana ganito palagi. Pero I heard na may typhoon na darating. Sana naman hindi gaanon lumakas. Nadala na din kasi kami sa Typhoon Emong kasi sobrang lakas. Kaya samahan niyo ako na mag-garden. Inaayos ko pala yung mga kahoy dahil lumalaki na din yung ampalaya natin. Alam nyo bang how many months ko din hinintay bago mag-grow sila? Tapos, itong mga talong na linant natin kahapon, medyo okay na din. Ang saya talagang magtanim. Kayo ba? Isa din kasi ito na hobby ko. At sana, paglaki nila, marami tayong mga harvest kasi bibenta din natin sa labas. May mga previous videos din ako, baka gusto nyo panoorin. Itong mga ampalaya natin, ang ganda ng mga leaves niya. Even pati siguro sa prutas neto, magaganda din. Masarap kasi yung local. Dito din sa garden, may mga wild ampalaya. Yung mga nauhulog ng mga ibon. Minsan nga kapag kailangan namin ng ampalaya, lalo na sa munggo, ganon. Meron kaming pinagkukuhanan, buti na lang talaga. Tapos nakita ko yung ampalaya na to. Dalawa pala yung stems niya. Binawasan ko din pala yung stems na katuray. Alam niyo yung katuray, yung white na flower, tapos nilalagay sa dinengdeng o kaya binuboil lang siya. Kumakain ka din ba nito? Binabawasan ko kasi mas lalong lalaki. And para pumasok yung sunlight dun sa mga plants na nandito sa side. Meron nga din tayong nakita dito, isang flower ng squash. Ewan ko ba kung saan-saan na lang sila tumutubo. Wala naman akong tinatanim dito. Sana talaga hindi sila mabaha kapag darating na yung bagyo. Tapos nakita ko din dito, meron din pakwan. At dahil malalaki na yung sili natin, kumuha na din tayo ng sili. Uubusin na natin yung sili para maipamigay sa ibang tao. Yung siling panigang ko, naku, maanghang to. Pero mas masarap siya kasi nga crispy at saka fresh. Alam nyo ba na gusto ko din na maraming sili para maibenta din sa labas. Sa mga previous videos ko, nandun yung mga talipapa every Sunday. Alam nyo ba no, na nagtitinda din ako ng itlog sa labasan? Doon ako kumukuha ng budget ko per week. At ngayon naman, gusto ko ding magtanim. Naku, kung malapit ka lang dito, bibigyan din kita. Comment down below kung taga saan ka.
Alam nyo ba na yung nanay ng mga sili na to is nandito sa harap ng bahay? Actually, 2 years na din tong sili na to. Meron din pala akong talong, saka bell pepper. Pero silipin natin kung meron tayong makukuha dito sa harapan. Last time nga na-infect, kaya hindi ko alam kung may mga bunga siya ngayon. Tapos din pala, meron tayong nakita dito, kukunin na din natin. Ang saya, diba? Kapag marami kang pananim, mayroon kang aanihin. Kagaya din ng buhay natin, diba? Dapat talaga, tiyaga lang. At alam natin maghintay kasi darating yung araw, lahat ng sakripisyo natin, it will be paid off. Gaya sa pananim, di naman natin alam na ganito dadami yung mga pananim natin. At meron nga din tayong nakita dito, buti na lang pero hindi ganun kadami. Ito pala yung sinasabi ko na nanay nila. Sana madami tayong ma-harvest sa susunod, no? Pagkatapos kong mag-harvest ng sili, nag-harvest din ako ng malunggay at ibibigay ko kasi to sa isang kaibigan na taga Manila. Alam ko kasi na medyo mahal ang malunggay sa Manila. Kung pwede nga lang lahat na ibigay ko. Kaso baka pagdating sa Manila, lanta na lahat. Ang malunggay kasi is napaka-nutritious. Mataas to sa vitamins and minerals, lalo na din sa iron. Natapos na din ako sa washing natin. Saglitan lang naman to kasi na-dry na din. Tulong talaga tong washing machine na to. Kasi after 15 minutes lang, pwede nang i-fold. Yung ulam pala namin ngayon is paa ng manok. Alam nyo ba na every weekend nagluluto si mama ng paa ng manok kasi mataas sa collagen? Ang collagen kasi yan yung nag-help sa mga skin natin at saka bones. Kaya isa sa mga sources is yung paa ng manok. At nag-slice din pala ako ng kamatis dyan kasi every adobong ulam, gustong gusto ko talaga ng kamatis. Kayo ba, ano yung paborito nyong sausawan kapag adobo yung ulam nyo? Kain na. Tapos yung rice ko pala is sinangag. Niluto pala tin ni mama nung breakfast. Follow na din pala yung niluluto ni Melja na sinigang ng salmon. Ang titiwumbaan nga. Ani pa. Tutun na yan. Okay. Naligo ka dyan? Diyan. Yung old na stroller ni I need to jump so they will not catch me. Or like this. What are you doing? Kuton, be. May kuton. Doon ka na. Okay. Silitin mo ang kuton. Akin yan, may kuton. Kasama ko nga si Gabi kanina, siya din yung nag-camera. Nakakatuwa yung batang yun kasi gustong-gusto niya din mag-plant. Kaso nga, nagsimula ng umambon. Baka magkasakit na naman kasi galing yan sa hospital. Yung tinatanim pala natin dito is another talong at saka kamatis. Hapon pala ako nagpla-plant kasi nga para hindi masunog yung leaves kung umaga. Naku, sana dumami to talaga.